Precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death in its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious. My Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the one, come on, you see. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise.
Magandang gabi po sa lahat na naririto ngayon. And once again, I was really honored to be one of the sharer again for this midweek. And nakakatuwa po kasi po halos ang isi-share po natin ngayon na pagsasaluhan nating salita ay halos karugtong lang din po ng tinuro ng last Sunday ng ating mahal na Pastor LB. So my title for tonight is From Grace to Grace, Saved to Save. Ang teksto po ay manggagaling sa 1 Timothy 1:12-15. Babasahin ko po muna sa Tagalog. I believe lahat po tayo ay na-encourage sa buhay ni Apostle Paul. So this is one of those teachings na kung saan makikita natin ang kababaang loob ng ating mahal na Apostle Paul. Sabi rito, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya kung karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung unay nila pastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa kung ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at akong pinakamasama sa kanila. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Makikita po natin dito, no? Ang kababaang loob na meron ng ating mahal na Apostle Paul. So sinabi niya, dahil sa grace, kasi mas maganda sa NIV, no, makikita natin yung title mismo ng ating teksto. So sabi rito, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength that He considered me faithful, appointing me to His service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that one in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. And Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Amen. Hallelujah. So sabi rito, no? Nandun yung grace and nandun yung mercy. So, lahat po tayo galing dyan bago po tayo makakilala sa ating Panginoong Yesus, yung unbelief. Amen? Hindi po tayo naniniwala dahil hindi naman po tayo allowed, hindi naman po tayo talaga nagbabasa ng Biblia, pero ngayong alam natin na tayo po ay nakakabasa na ng Bible sa pamamagitan ng power of the Holy Spirit. Hingin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para maunawaan natin ang Banal na Biblia. Okay? Ang aklat na kung saan nakakapagbabago ng buhay. So, ganun din po nangyari kay Apostle Paul. He was shown mercy and the grace of our Lord was poured out on me abundantly. So, ano po ba yung ibig sabihin ng mercy? Sa Tagalog is awa, Kaya ang habag ng ating Panginoon sa atin. So makikita natin dito that mercy means not getting what you deserve.
Di po ba? Yun ang ibig sabihin nun. We deserve to go to hell. But by God's mercy, dahil sa awa sa atin, si Jesus ay ipinadala niya. Si Jesus po ang nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Amen? Ano naman yung grace? Grace is getting what you don't deserve. Actually, it's a gift. It's a gift, having a reward that you don't work hard. Amen? Hindi po natin yun pinagtrabahuan, pero ibinigay sa atin ng free. Ano po yan? Yan yung salvation ng ating Panginoon. So mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, ayun na po yung gift na ni-receive natin sa Kanya. We freely receive that gift, that eternal life. Amen? Iko-confess lang natin ang ating mga kasalanan. As easy as ABC, di po ba nung tinanggap natin ang ating Panginoon? Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And then believe, and then confess for our sins. ABC. Amen? So, yun po yung gift na ni-receive natin. That's the grace of our Lord na pinagkaloob sa atin, which is the eternal life. Amen? So, have we reflected that sa ating mga buhay po ba? Sa totoo lang po, every time that we remembered how we are saved from before to now, talaga pong maaalala natin at ako po talagang lagi po akong umiiyak when I see the cross. Kapag nakikita ko po yung cross, lalo sa simbahan natin, yung cross na yon, napakalaki ng ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. And I always remember the cross. At kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kung ano ka before, sa totoo lang, malayo na, pero malayo pa. Amen? Binabago tayo araw-araw eh. Hindi naman po mabilisan. Hindi rin naman po talaga. Pero little progress is still a progress. Kahit maliit yan. Kahit paunti-unting small walk of faith. Di po ba? Small step of faith. Pero magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Hallelujah. So, tayo po ba bilang nag-share ng Word of God? I believe lahat po tayo rito ginagamit ng Panginoon para mag-share. Hindi lamang po ako, hindi lamang ang mga preacher natin, hindi lamang sila Pastor LB, Pastor Fernan, Pastor Michelle, at lahat ng workers. Hindi lang po kami sa mga ministry heads, but all of us here are called, that is our primary calling, to share the Word of God sa kahit kaninong tao na masalubong natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, kung kaninong sphere of influence ka mapunta. But are we reflecting that kung habang nagsishare tayo, na sure na ba sila na sila ay pupunta sa langit? Are we sure? Are we really sure na tayo ay pupunta rin ba sa langit? Amen? Kasi sabi nga po ng turo nung last Sunday, don't believe na once saved will always be saved. Amen? Huwag po natin paniwalaan yun. Kasi totoo yun we need to work out for our salvation. Hindi po kinakailangan na ngayon ligtas na ako, pero meron pang pagkakataon na dapat inaalagaan natin ang ating mga sarili. Sa papaanong paraan, paglakad natin sa pananampalataya. So, nag-share tayo ng sure ka na ba, but are we really sure na pupunta pa tayo sa langit? Amen? Sabi ng Luke 6:41-42. Alam ko, mas maganda to sa Tagalog. Luke 6:41-42. Kinakailangan po mahalaga na alam natin yun, na tayo ay ligtas, na tayo ay totoong sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Kasi nga po, yung panahon natin ngayon, hindi na biro. Amen? So, ang sabi rito ng Luka, liwanagin po natin yan. Hallelujah. Gusto ko po sa Tagalog basahin para mas maunawaan natin lahat. Luke 6:41-42. Ang sabi rito,
Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Amen. Hallelujah. Medyo masakit, ano? So sabi rito, pag sa English, medyo hindi pa ganong mararamdaman yung bigat. No? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, brother, let me take the speck out of your eye, and when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eyes. Hallelujah. Si Jesus po talaga pag nagturo, pag nag-preach, talagang open rebuke. Direkta niya talagang kinokorek. Hindi pagtalikod kundi harapan niya talagang kinokorek. And right there and then, mararamdaman natin yung pagmamahal. So tayo ba, hindi na ba tayo nag-i-struggle sa anumang kasalanan bago tayo mag-correct sa ibang tao? Are we really sure na yung tao na yon na we are concerned about, talagang pag lumapit ka sa kanya, masasabi mo na, sis, ganito ang gagawin mo, ganyan. So paano po natin, kasi we're having that integrity in our life kung mismong tayo, kung if you are a discipler or you're a head or you're a leader kahit sa bahay mo, sa loob ng tahanan natin. Amen? Nakikita po tayo ng mga anak natin, ng mga asawa natin. Are we really doing what we preach? Kasi ginagawa ba natin talaga lahat ng mga sinasabi natin? Kasi kung hindi, parang hindi sila maniniwala sa atin. It was not easy. Hindi po natin sila madadala. Amen? So, first, we need to make sure first that we are saved. Amen? Maliwanag sa atin yung grace at yung mercy ng ating Panginoon. Nag-share tayo ng word, but we need to really make sure also on ourselves na hindi na ba tayo nag-i-struggle sa kasalanan na yun. Amen? Before we go at makita natin ang ibang tao. Hallelujah. Napakahalaga po kasi. Bakit? Mamaya po, dadaanan natin yun. Sabi ng John 8:2-11, ito po yung yung teachers of the law, yung women na kung saan he was caught or she was caught in adulterous relationships. So, di po ba walang ginawa doon? To make the long story short, mahaba po kasi yung John 8 na yun, 2-11. Hindi kinondem ni Jesus Christ. Walang nag-condemn sa kanya, walang bumato. Kasi lahat may kasalanan . Amen? So, tayo minsan nagtuturo tayo. Dalawa, di ba? Dalawa sa kapwa natin or sa kung sino man sa anak natin, sa anybody there outside. But, ilan yung daliri na nakaturo sa atin? Di po ba? 3. 2 lang sa kanila, 3 sa atin. So, kailangan talaga reflection on ourselves. Bago natin i-apply sa iba, sa atin muna. Amen? So, kagaya po ng lahat ng mga tumatayo, nararanasan po namin yan. Ako po, I just want to share with all of you, bilang namumuno po sa healing ministry, minsan po parang ang talaga nakakatuwa kasi si Lord talaga totoo na nakikita niya yung puso ng bawat isa. Sabi ko nga po, first time na nilaunch yung healing ministry, Lord, tulungan mo kami. Kasi ako hindi ko rin po alam why I'm there. But I know you have a purpose. Why you put us there? Bakit mo kami nilagay doon? Kasi gusto niyang ipakita sa atin, di ba? In our weaknesses, God will give glory. His name will be glorified. Kasi totoo naman po, ikaw ang dapat unang makaranas ng healing.
bago ka makapunta sa iba at makapagpahayag, makapanalangin ng kagalingan. And true enough, nakakatuwa kasi yung pong dinadalaw namin na isa sa mga kapatiran natin, natutuwa kami, nag-iiyakan kami nung last Thursday. Why? Because nakita namin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay niya. Talaga naman pong nung unang dalaw namin, nakatabingi na yung mukha niya eh. As in, hindi siya nagsasalita talaga ng diretso. But right now, nakikipagbiruan. Nakikipagbiruan at nakikipag-usap na sa amin talaga ng direkta. Na nakakatuwa, sumasama na sa praise and worship namin habang umaawit kami. So, kaming apat na naroroon na dumalaw, talaga pong tuwang-tuwa sa progress na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng pamilya na to. Amen. Hallelujah. So, hindi tayo papahiin ng Diyos. Sabi niya, di ba? Romans 10:11, kapag sumampalataya ka sa Diyos, kailanman hindi ka mapapahiya. Hindi ka niya bibigyan ng kahihiyan. Nakakatuwa na yun din po ang verse na pinangahawakan at kinakapitan natin. So, neither do I, sabi ni Lord dun sa John 8:2-11, dun sa babaeng nakot ng adultery, na hindi rin kita i-condemn. Go now, live your life without sin. And sin no more. Huwag ka nang magkasalang muli. So lahat ng Kristiyano, lahat po tayo hindi exempted. Lahat tayo meron ng dumi na tinago na. Amen? We do have that skeletons in our closets. Sometimes ang hirap talaga magpatotoo. Paano ka magpapatotoo kung hindi mo masasabi yun, di po ba? But by the grace of our Lord God, nasasabi po natin yan. Nakakatayo tayo. Nasasabi natin ng diretso yun. Why? Because of the grace of our Lord God. So, akala nga po ng iba, kaya po tayo laging nasa simbahan at laging nating pinapakita na tayo ay nagsisimba, nagbabasa tayo ng Bible. Akala nila hindi na tayo nagkakasala. But that's not the fact na dinadaanan natin lahat ng mga Kristiyano. The more na nasa simbahan, the more na kailangan natin ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Ang usapan nga po, di ba, usually, ang prayer, yung prayer ministry, prayer ministry, okay, sabihin na natin prayer and, not discipleship, but prayer ministry itself. May usapan po niyan sa Bible school usually or normally, sa prayer, dun po nag-i-start na magkaroon ng mga chismis, but I'm not telling na dito po yun sa atin na, but usually, or the normal, kasi nga dun nalalaman ng tao lahat Halimbawa, ipag-pray mo ako sa ganitong bagay. Yung mga secrets ng family, di po ba? Dun binababa So sometimes, natatakal yung mga secrets natin doon na nalalaman. Amen? Pero kung yun, talagang pinag-pray right there and then, at yung taong nag-pray, at yung mga nakarinig dun sa prayer ay hindi na po nilabas dun sa loob ng prayer room, war room. May tinatawag po kami sa trabaho namin, meron din kaming war room. So yung prayer room na yon, dapat andun lang yon in confines to four corners of the prayer room. Ikaw at ang Diyos lamang nakakaalam. But sometimes in corporate prayer, di ba? Dun nalalaman paano kung hindi pa ganun kalalim sa ating Panginoong Yesus? So we need to really dig deeper Kinakailangan po nating makaunawa talaga sa bawat isa. At hindi pagsimulan doon ng marites. Amen? So, ang praise and worship team, always, these are the frontliners of the church. And we need to really pray hard for the music team. Always po. Kasi dahil frontliner frontline ng mga churches, doon din po nagsisimula na tirahin tayo ng kaaway. Amen? So, unang-una, once the praise and worship team and you are there, kinakailangan talaga malakas ang pananampalataya mo, malakas ang prayer life mo. Ako po, spiritually, I know that once you go there, spiritually, warfare talaga ang gagawin. And not just physical preparation ang gagawin, kundi spiritual preparation itself. You need to really pray and fast.
Kasi ang kalaban, hindi po yan nagbibiro. Hindi po sila nagbibiro kapag ka talagang target tayo. Sabihin mo sa katabi mo, target ka ng kaaway. Na bilang mananampalataya at tagasunod ng Diyos. Papapansin mo, di ba, ba't kung kailan ako nakakilala sa Diyos, lalo namang dumami ang problema? Bakit? Kasi nga dati, na hindi ka nakakakilala sa Diyos, okay lang. Gawin mo na lahat ng gusto mo, wala naman sasaway sa'yo, okay lang, di ba? Wala naman nakakakita. Pero ngayon, dahil kinoconvict ka ng banal na spirito sa mga ginagawa mo personally, you will know You will know on your heart na mali ito You have that realization on yourself. Amen? Dahil nandun na ang banal na spirito. Sabi nga ng Romans 12:1, ito po yung katampatan nating pagpupuri sa Diyos. Ito po yung worship natin, yung mga sarili natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So lahat tayo dapat alam natin na yung dumi natin, alam natin din yung dumi ng ibang tao. Amen? At lagi po tayong lalapit, magpapalinis sa Panginoon. Araw-araw. Amen? Araw-araw. Sabi nga ng Galatians 6:7-8, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. And the one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. And the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So we can fake our intentions, but we cannot fake the fruit. Ayun po ang katotohanan. Sa discipleship po namin every Friday with Pastora Rosabel, lagi po sinasabi yun. We can appear with good intentions, but we cannot deny our fruits. Sa fruits malalaman Hindi po sa gifts. Marami kang gifts, magaling kang kumanta, magaling kang magpuri sa ating Panginoon, magaling kang tumugtog, magaling kang mag-pray, magaling kang mag-preach. Pero ano po kasi yung buhay? Ano yung bunga mo? Amen? Ano yung ginagawa mo? Sino po yung mga bunga mo? Yung mga nangyayari po sa buhay. Amen? We cannot deceive. God cannot be mocked. And we will reap what we sow. Sabi ng Galatians 6:7-8. Hallelujah. Medyo masakit ko And sabi rito ng Matthew 7:18. Sabi rito, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Amen? So, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. So, mariwanag din po na sinasabi ng Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Amen? So, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So, there is redemption with Jesus. Amen? Yun din po yung topic yung last time na binabang verse last Sunday, 1 John 1:8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. And 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Napakaganda po ng sinabi ng Isaiah 43:25. even I am He who blots out your transgressions for my own sake and remember your sins no more. Ako nga, ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang, alang-alang sa akin at hindi ko naaalalahanin ng iyong mga kasalanan. Amen. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon,
mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, binura na po yung mga kasalanan na yan. At hindi na aalalahanin ng ating Amang nasa langit. Sabi ng Isaiah 43:25, amen? Isaiah 44:22, I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Isaiah 44:22, aking pinawi na parang masinsing ulap ang inyong mga pagsalangsang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos na kita. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, una po, di ba, we are saved too. Pangalawa, dalawa lang po ang i-share ko. Pangalawa, we are living testimonies. Kaya dapat po nating ingatan ang ating mga testimonies. Are we living testimonies po ba? Sabi rito, not unless na i-share natin yung mga buhay natin, hindi po natin malalaman that we are living testimonies. One must to have a solid testimony, and it needs to be a solid rock that is built upon, which is Jesus. Amen? Sabi ng Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Wala po tayong ibang itataas. Si Peter at si John, na-realize nila wala naman tong mga pinag-aralan Pero bakit po sila nakakatayo? At nasasabi nila ang mga bagay na yun. Bakit ang lakas ng loob nila na i-share lahat ng yun? Isa lang ang na-realize ng mga pariseyong ito nang makita nila si Peter at si John sa Acts 4:13. They realized they were ordinary men and they were astonished that these men had been with Jesus. Napakalaking impluwensya po kung sino yung mga sinasalihan natin. Sino ang nakaka-impluwensya sa'yo para mag-share ka. Amen. Hallelujah. Napakagandang salita, di po ba? They are unschooled. Paano tayo nakakatayo sa ating pag-share ng ating salita, ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay natin? We need to be a living testimonies. Amen? Kinakailangan po nating sundin. Because Christians, sabi nga po dito, Christians with testimony are the only one who can refute the devil and his accusations. Dahil kahit anong gawin sa yung kahit anong gawin sa yung remind ng kaaway, ikaw ganito ka noon, ganito ginagawa mo, eto ka. Di po ba? Pero kung alam mo yung identity mo sa Panginoon, your testimony can testify. Sabi nga, all your testing right now can be a testimony in the future. So, live that testimony. The devil is after you, but take heart because Jesus has given us authority. Amen? And He has overcome the world. So, yung living testimony po natin, ang siyang, kumbaga, kapahayagan. Ang kapahayagan ng ating mga testimonies because Christians with testimony are the only one who can refute the devil. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Ikaw lang po ang pwedeng magsalangsang humarap sa diablo ng face to face. You can face the devil at sabihin sa kanya, ikaw, alam ko kung ano magiging future mo. Kapag nire-remind sa iyo yung past mo, remind mo yung future niya. Di po ba? And lastly, we need to share that testimony. Amen. Hallelujah.
Sabi nga rito, bibilisan ko na lang po, no? Sabi ng Mark 16:20, "Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it." Amen? So makakapag-share na tayo nito. Yung living testimony natin, kinakailangan gawin natin. If we testify with the Lord, yung kung ano ang buhay mo, i-share natin yun. Share your testimony. So, use your testimony po. Share what happened to you. Ganito lang din naman kasimple kung paano natin i-share yung testimony natin. Amen? Paano? Kasi karamihan po sa atin takot mag-share ng ating mga buhay. But we can do and use our testimony to share. Number 1, paano natin i-share? 1, anong buhay ko bago ko nakilala si Jesus? Pangalawa, paano ko na-encounter si Jesus? Pangatlo, ano ang nagbago sa akin nung na-encounter ko si Jesus? Alam ko po lahat tayo kaya nating i-share yan. Amen? Hindi po tayo matatakot na mag-share at alam natin na kasama natin ng Diyos. Unang-una lang, share what happened to you. So, anong buhay mo bago mo nakilala si Jesus? Number 2, paano mo na-encounter si Jesus? Number 3, ano ang nagbago sa'yo nung na-encounter mo si Jesus? Ganun lang po kasimple. At malalaman na po ng tao na tayo po ay lumalakad sa Panginoon. Amen? So, last na lang po. To the King Eternal, sabi ng 1 Timothy 1:17, to the King Eternal. Now, to the King Eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So sa Diyos lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa mga buhay po natin. Kaya po tayo nakakatayo, dahil sa biyaya at habag lamang ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng 1 Timothy 1:17. Mas gusto ko po sa Tagalog basahin. Sabi, purihin natin at luwalhatiin, magpakailanman ng isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa iyo lamang, Panginoon. Amen and amen. Maraming salamat po. To God be all the glory. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood.